yung kotse ko pag ini-steer siya, pag ginagamit yung manibela, may tumutunog parang may lumalaban na parang metal. So drive shaft daw yon. Pero yung pinalitan last week, yung brake rotor and brake pads, pinalitan yon kasi parang when you press on the gas, may tumutunog na parang hinihila parang may hinihilang lata sa ilalim. So yun, nawala na when they changed the brake pads and the brake rotor. Ang gastos ng kotse, no? Ako actually, kung may choice lang ako, mag-aano ako TTC. $150, meron ka ng, pwede ka na magpaikot-ikot. I think I like this little life. This little life. Eto na. I think I like this little life. This silly little life. Magandang umaga po sa inyo. November 27 po. Sa Guro, ano lang ngayon, 2 degrees centigrade. Malamig. So, papasok na po ako sa work. Mamaya, magkwentuhan tayo. May sasabihin ako sa inyo. Season na po ngayon ng palitan ng tires from all season or summer tires to snow tires. So yung akin, sinwitch ko to snow tires mga late October kasi may maintenance yung car ko, annual maintenance. Sinabay ko na doon para sabi ko kung pwedeng free na lang yung tire switching kasi malaki naman yung bayad sa maintenance. At saka meron pa silang pinalitan na parang shaft daw, malaki-laki rin. So yun, nalibre naman yung tire switch. Sa mga 2 weeks ago, napansin ko yung nasa left driver side ko na tire, parang mababa siya. Halos bilog na yung nakadikit dun sa surface. So, pumunta ako Sunday sa Canadian Tire. Sabi ko kung pwedeng i-check. Sabi sa akin nung sa reception, hindi raw nila, they cannot attend to the car, kahit daw iwan ko daw yon, hindi nila maa-assure na by 6 PM ng Sunday magagawa. So sabi ko, kailan ng available sked na I can just come back, sabi ko ganon. So binigyan ako ng schedule na Tuesday at 8 AM. Kasi para somehow makapasok pa ako kung may sked naman ako di ba? By the way, sa Canadian Tire. So, pumunta ako doon ng Tuesday, 8 o'clock, eksakto mga 7:58, something like that. So, nung pagdating ko doon, sabi sa akin, wala raw yung pangalan ko sa sked. Tapos sabi ko, yung dinescribe ko yung lalaking nag-receive sa akin nung Sunday. Sabi ko, yung lalaki, nandyan nung Sunday ang sa akin, schedule. Tapos, hinihingi pa yung card na binigay sa akin nung guy. Hindi ko dala that time. Nakita ko dun sa telephone ko na nandun yung confirmation na may sked ako for Tuesday at 8 AM. Tapos, makulit yung yung babae na pagtanungan ko. Sabi niya, wala raw ako sa sked. Nandun daw ako, pero sabi niya ganito but you're not, but this is not an appointment.
Napaka-ridiculous sounding. Gusto ko nga sabihin sa kanya na, "Are you listening to yourself?" Hindi raw appointment. Andun yung pangalan ko sa may parang Excel nila na may mga kulay. Actually, yung kulay ko yellow. Hindi raw yun appointment. Sabi ko, eto sa text ko, oh, sked ako. Sabi ko, "May I speak with the manager?" Tapos nandun yung manager na hindi ko kilala pero siguro assistant manager siya kasi yung manager doon naka-ano ko na dati, communicate ko na dati. Sabi niya, "Eto yung pangalan mo, oh, iba yung color mo." So parang siguro na-jaw drop ako kasi sabi ko parang, "Ha? Naka-yellow ko." Parang sabi ko, "With due respect to you, I really don't care what my color is. I don't even know what your color code is. If you told me I'm coming back Tuesday and I have to wait for the whole day, then I would have done that or I would have rescheduled it in a way that I'll be in because I have a schedule." And then sabi pa niyang gano'n, "I would not really wanna escalate this." Sabing gano'n. Parang kumbaga sa customer service 'di ba dapat 'wag mo nang i-antagonize yung customer. Kasi mali naman talaga sila, eh, 'di ba? Andun sa text ko na appointment at 8. So, ayun medyo sabi ng sis ko medyo ano, tumataas daw yung boses ko. Pero I was trying to explain to them na sabi pa niya, "Etong 4 na 'to nakasabay mo 8 o'clock 'yan." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Then why would you schedule everybody at 8? Like 5 people you schedule at 8." Sabi kong gano'n, "I'm planning to go to work today." Sabi kong gano'n. Sabi ko, "Tsaka ang problema ko lang naman kasi silipin lang nila yung tires ko or yung isang tire at least kung ba't mababa or kung mababa ba yun talagang normaling mababa." Sabi niyang gano'n, "They've been here, before 8." Sabi ko, "I really don't care if they're here at 5 a.m. My appointment is at 8. I'm expecting to be attended to at 8." Sabi kong gano'n. Make a long story short, in-accommodate niya ako. Sabi niya, he will do his best. Tapos sabi niya, "I'm gonna put 8 a.m. here to show that you are really scheduled at 8." Sabi kong gano'n, "I am scheduled at 8." So anyway, nilagay niya yung ano. Tapos magbabayad ako ng $27 plus tax, sa pag-inspect. Isip ko, it's fair enough. So, ayun nga. So, natapos naman mamaya tinawagan na ako mga 30 minutes din 'yon. Yun nga raw talagang normal lang daw yung gano'ng kababa yung snow tires. Tapos meron daw silang parang tinanggal na parang nail, tapos inisprayan daw nila. Tapos wala na raw akong babayaran. So, nag-thank you ako, like, "Thank you very much." Gano'n. Tapos umalis na kami ng kapatid ko. Nai-share ko lang kasi parang funny sounding na bibigyan ka ng appointment tapos hindi daw yun appointment. Sabi ko, "What do you mean appointment?" I'm trying to make them realize kung ano yung how they sound doon sa kanilang customer na andun yung pangalan pero yellow daw ako. 'Di ba wala naman akong yellow daw ako. Wala naman akong ano, kaya nga sabi ko, "With due respect to you, I really do not care about your coding." Sabi kong gano'n. 2 beses kong sinabi yung with due respect, eh. Parang ganda kasing pakinggan. Sabi niya, "They've been here before 8." Sabi ko, "I really don't care if everybody's here at 5 a.m." Sa loob-loob ko natatawa kasi sa sinasabi ko. Kasi parang kumbaga may karapatan na akong sabihing 8:00 yung appointment ko. Sabi ko pa sa kanila, "It says here on my schedule, it's 8 a.m." sabi ko. "And I respect you, that's why I'm here at 8. So you guys need to respect me because I'm here at 8, respecting my appointment." Sabi kong gano'n, puro respect ano. So kailangan kong i-ano 'yan dahil kung pagbibigyan ko sila na hindi ako i-accommodate, it's so ridiculous 'di ba? Iiwan ko yung kotse, eh, papaano ako uuwi ng bahay kasama ko yung kapatid kong yung eldest sister ko. So ano mag-u-Uber kami, eh, may schedule nga ako, eh, kaya nga hindi ako nag-intay ng Sunday, eh. So anyway, yun yung ikukuwento ko tungkol sa tire switching. So dito talaga sa buhay,
sa Canada or life in general. Kasi 'pag minsan kailangang i-express mo kung ano yung tama, 'di ba? Wala naman akong masyadong hinihingi na wala sa lugar. So, kung bigyan mo ako ng appointment, 'di respetuhin mo yung appointment ko at yung mga color coding nila sa kanilang scheduling, labas na ako dun. Basta meron akong text na na-receive sa kanila mismo na may appointment ako. So, yun lang po ang aking shinare sa inyo sa aking tire switching 2024. Kamusta na yung pamimili niyo sa Pasko? Dito hindi masyado wala akong masyado actually nakitang mga Christmas lights, ay mga dekorasyon sa bahay. Pero alam mo dito, sabi ko nga sa kapatid ko, "Tingnan mo yung mga apartment units." Sabi ko, "Sumilip ka dun sa mga apartment units. 'Pag nakita mong may Christmas lights, as early as October or September, Pinoy yun." Sabi nga niya, September kasi dumating yung mga ate ko. Sabi niya, ayun o, Pilipino yan." Sabi tinuturo niya yung mga apartment, around September kasi sila late September sila dumating. Sabi niya, ayun o, Pilipino yan." Sabing gano'n ng kapatid ko. Tinuturo niya yung mga apartment units na may mga Christmas light ng September. Kailan ba namin kinabit yun? Um, October yata namin kinabit yung Christmas tree. Si Tess ang nag-decorate ng Christmas tree namin. So, siya yung inassign for this year na mag-ano. Kasi every year iba yung iba yung art or yung artist o designer ng Christmas tree. Para masabi niyang siya nag-decorate nun. So, papasok na po ako sa loob. Daldal ko. Magkita-kita tayo uli mamaya sa mga further kwento. Ito yung driver's side, sa unahan na tire ko. Di ba parang mababa? Kaya pina-check ko, normal naman daw yung ganyan kababa. Ito yung gila. So somehow parang pareho. Pero napaparanoid ako dun sa isa kasi parang mababa siya. So, normal naman daw yan, ganyan lang ano niya. Kasi parang nga daw lumaban sa snow. Camera pa more. Huwag lang madapa. Work from home ako kahapon Siguro mga ano lang ngayon, 2 degrees. Malamig actually So ang mga tao nakapang winter attire na. Ako wala akong yung mga 2 or 3 lang yung jackets ko na pang fall Ako kasi pag lumamig na, nakapang winter jacket na ako kasi lamigin ako Pag nalamigan yung likod ko, either inuubo ako o nagkakasakit. Ayan, nakapang winter outfit na yung mga tao. Kahit 2 degrees pa lang. Kumakagat na yung lamig. Yun ang daily grind. Work, study. Ganyan lang ang buhay dito sa lungsod. Trabaho, study, ganyan. Yun lang ang everyday grind. So yung sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung actually kung buong Canada, pero may strike ang Canada Post. Going on a second week or magta-third week na yung strike ng mga postal workers. Ang epekto nito, ang maapektuhan nito yung mga nagpapadala ng mga packages sa kanilang mga pamilya. Yan. Or yung mga, isa pang naapektuhan nito yung mga tumatanggap ng mga cheque ng donation. Kasi dito, every end of the year, nanghihingi ng donation yung mga charity organizations para mapagpatuloy nila yung kanilang mga adhikain. Halimbawa, yung food bank, yung ganyan, nanghihingi sila ng either monetary or
mga food donation para ipamigay doon sa mga nangangailangan. So yan, ang ano namin dito, ang epekto naman sa amin dito sa aming opisina. Kasi nagsisend ako ng mga communication or mga cheques sa mga contractors namin. Hopefully bumalik na yung service ng Canada Post kasi mahirap. Dahil maraming nangangailangan, lalo na ngayon magka-Christmas. Somehow siguro tinapat nila yan sa around the holidays para mas malakas ang impact ng kanilang mga hinihingi or mga demands. Yun. Wednesday ngayon, November 27. Yung sister-in-law ko si Myra, tsaka yung nephew ko na si Justin Andre, umalis na sila. We were hoping actually nung bago sila umalis na magkaroon ng snow para ma-experience sila ng snow. Hindi rin nangyari yung snow. Ito naman ang naghihintay naman si Dali kasi hindi pa rin siya naka-experience ng snow. Sabi Thursday daw November 28, magkakaroon ng snow o flurries. Flurries yung ulan na may kasamang yellow. Flurries siya. Minsan nag-i-stay sa ground, minsan naman hindi nag-i-stay. Depende sa temperature. Maganda itong neighborhood na ito. Ito sa bandang, residential yung may mga puno na yan. Sa bandang upper left. Ang ganda ng mga bahay dyan. Mga residential around this area. 4 a.m. daw, may snow. Hindi naman bumagsak. Ay, meron pala, pero konti lang, hindi nag-i-stay. Ano ngayon 6:30 a.m. Meron pa unti-unti, hindi nag-i-stay sa ground. Happy Thanksgiving po sa mga kaibigan natin south of the border, mga taga-America. Thanksgiving po sa US ngayon, November 28, Thursday. Ang Thanksgiving ng Canada nung October 14. Ngayong araw na to, actually kaninang madaling araw, nag-text yung nephew ko, si Arnid, na mag-snow daw ng 4 o'clock. Kaya yung ate Dani ko, naghihintay ng ng snow. So far wala namang siguro mamaya. Hindi naman siguro snow. Ano siguro yung flurries daw. Para bang pagsak ng ulan na merong kasamang yellow. Yung mga konti-konti puti yun. So medyo yun ang inaabangan ng ate ko ngayong araw na to.